Mahirap talaga aminin ang mga tunay na nararamdaman natin. Pero may pagkakataon na kahit di mo sabihin, kitang-kita naman sa mga kilos mo ang mga bagay na gusto mo. Mga pagkakataong di mo kayang maitago ang tunay na nararamdaman ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko na namalayang hapon na pala. Halos buong araw ako natutulog. Nagising lang talaga ako nang makarinig ako ng nag-uusap sa sala. Pagbangon ko, diretso lang ako sa labas. At nakita ko na naman si Maki. Napaka-cute niya talaga. Nakihigop na nga din talaga ako ng kape at medyo nilalamig ako ngayong hapon. Naligo na din ako kagad. Medyo iba na yung amoy ko eh. Kaya lang pagkatapos kong maligo, wala na si Maki sa sala. Nasaan na kaya ang batang yun? At may napansin ako pagpasok sa kwarto namin ni Dave. Habang nagsasalamin kasi ako, napansin kong nawawala yung brief na hinubad ko kanina. Nasa ibabaw lang yun eh, pero wala na ngayon. Kuya, umuwi na pala si Maki. Nagmamadali nga eh. Natatain na siguro. Ganun ba bunso? Wika ako naman. Ewan ko lang kung tama ang naiisip ko. Siguro kinuha ni Maki yung brief ko. Nagmamadali daw kasi umuwi eh. Pero okay lang. Pwede naman siya magsabi na kukunin niya. Ay nako, ang batang yun talaga. Kaya naman, matapos makapagbihis, eto, magluluto na ako ng hapunan. Pero bago ang lahat, hinahanap ko muna si Maki sa FB. Tapos eto, accept FB request at nag-message na din ako ng ganito. Sundo kita bukas ng hapon. Pagpasok ko sa bahay, diretso lang ako sa kwarto. Tapos ito, nahiga ako sa kama ko na may kaba sa dibdib ko. Iniisip ko yung ginawa ko. Gagi talaga. Bakit ko ba ninakaw yung gamit na brief ni Kuya William? Kaya ito, kinuha ko sa bulsa ko. Tapos, ewan ko ba kung bakit isinuot ko sa mukha ko. Parang maskara. Habang suot ko sa mukha ko, ang bagay na kinuha ko, naamoy ko ang tila ba halimuyak na nagbibigay init sa nararamdaman ko. Halimuyak na animoy tukso na dinadala ko sa imahinasyon ko. Imahinasyon kung saan nakaluhod ako habang nakatitig sa mga mata ng taong nagmamay-ari ng bagay na to. At ang kamay ko nakahawak sa bahaging pumipintig na halos kasintigas ng yelo. At sa bawat galaw ng kamay ko, tila ba nararamdaman kong malapit na. Ayan na. Kuya William, wag po.
isang imahinasyong inihatid ako sa tagumpay. Kaya ito, nanghina ako pagkatapos. Grabe, nakakapagod. Ito ba? May nag-notification sa telepono ko. Pag-open ko, si Kuya William. Na-accept na niya yung FB request ko. Ito ba? May message pa. At nung mabasa ko yung message, hindi ko alam ang gagawin ko. Magkahalong takot at saya ang biglang naramdaman ko. Baka mamaya itanong yung brief na kinuha ko. Pero bahala na, basta bukas maghihintay ako. Sa paglipas ng sandali, nakahiga lang ako habang iniisip ang mangyayari sa kinabukasan. Gagi talaga. Baka itanong yung tungkol sa brief. Sasabihin ko na lang na wala akong alam dun sa brief. Kaya eto, tinago ko muna sa ilalim ng unan ko. At si Papa tinatawag na ako. Kakain na kasi ng hapunan. Ay naku talaga, bahala na bukas. Kaya naman, pagkatapos makapaghapunan, naglinis na ako ng katawan ko, tapos diretso tulog na. Isang napakalamig na gabi, pero napakasarap ng tulog ko. Kasi naman, hawak ko yung brief ni Kuya William. At nang magising ako, tinago ko na ulit sa ilalim ng unan yung brief. Ang sarap amuyin Tapos diretso ligo, tapos umagahan, diretso sa school. Maki, may baon ka? Wala Baka bumili na lang ako mamaya. Ikaw ba? Meron, Dave? Oo, meron. Madami nga ito Kasi sabi ni Kuya William, bigyan daw kita, Maki. Ano ba yung baon mo, Dave? Patingin nga. Kaya kahit nasa classroom pa kami, binuksan na namin yung baon ni Dave. Malapit na din kasi magtanghalian. Dave, nagugutom na ako. Ang sarap naman yan. Pero teka, ano ba yan? Ewan ko ba, Maki? Kung ano to? Si Kuya kasi nagluto. May sinabi siyang pangalan ng pagkain na to. Kaya lang, nakalimutan ko na kung ano. Ganun ba, Dave? Kainin na natin. Buti na lang talaga at nasa likod kami. Kaya naman, kahit di pa tapos ang klase, kumakain na kami. Gutom na Kaya pagkatapos ng klase, busog na kami. Nasa upuan lang kami, tapos kwentuhan na lang. Dave, alam mo, gusto ko na magbakasyon para makapunta na tayo sa hacienda. Ako nga din, Maki. Gusto ko na makarating dun. Siguro ang sarap dun. Tapos, buhay mayaman talaga dun. Oo nga Tapos, Dave, kakain lang tayo palagi dun. Tapos, mamamasyal. Tapos, mangangabayo. Tama ka, Maki. Tapos, malay mo, makahanap tayo ng GF natin dun. Ayoko, Dave. Study muna dapat. Maki, lumang kasabihan na yan. Ewan ko sa'yo, Dave. Biga ako. At sa paglipas pa ng mga sandali, nagsimula na ulit ang klase. Nakakaantok na naman, pero mabilis lang sa paglipas ang mga oras.
Maki, uuwi na ako. Mauna na ako ha. Kasi sabi ni kuya, umuwi na daw kaagad at may regalo daw siya sa akin. Ganun ba, Dave? Sige, ingat ka. Mabilis na umalis si Dave. Tapos eto, habang papalabas ako, nag-chat si Kuya William. Nasa labas daw siya ng gate. Nagtatago sa likod ng malaking halaman sa gilid. Kaya eto, nagmadali na ako lumabas. At ayun, pinuntahan ko yung malaking halaman sa gilid. Kuya William, bakit ka nagtatago dyan? Si Dave. Wala na ba? Wala na, Kuya William. Okay. Tara na, Maki. Saan tayo pupunta, Kuya William? Iatid na kita sa inyo. Diba, sabi ko sa'yo, susunduin kita, Maki. Pero bago tayo umuwi, samahan mo muna ako sa palengke. Oo nga pala. Pero anong gagawin mo sa palengke? Maki, bibili ako ng brief. Nawala kasi yung brief ko. Hinila ata ng daga. Bigla akong kinabahan pero kalma lang. Huwag magpapahalata. Ganun ba, Kuya William? Anong size ba ng brief mo? Ano sa palagay mo, Maki? Ang size ko? Hindi ko alam, Kuya William. Okay. Basta mamaya pagkabili ko ng brief, ihatid na kita sa inyo. Tapos doon muna tayo sa silid mo. Tapos isusukat ko yung mga brief na bibilihin ko. Sabihin mo kung bagay sa akin. Ha? Hala? Seryoso ba yun? Gagi, baka di ko kayanin. Pero kalma. Parang masaya yun.